Diba? Yung habit. Amen. At nandun yung salitang sa habit, diba yung salitang mannerism? From the word manner. Diba yung kahit hindi ka aware, nagagawa mo pala. May mga tao may mannerism. May pagano'n-ganon. Diba? May kilala kayo may mannerism mga kapatid na hindi niya mapigilan. Gusto niya na mapigilan sa sarili niya, pero hindi niya mapigilan. Mannerism yun mga kapatid. At ang sabi ng ito mga kapatid, so, pwedeng mataas yung inyong ego. Sasabihin ko mga kapatid, pero sorry sorry ka agad mga kapatid. Siguro sa mga nakalipas, kahit Sunday school lang ng youth, o nakapag-usap tayo personal, pwedeng may nasalita ako, may nabanggit ako na naglunis na, inisip mo pa rin, o naging defensive ka, Martis na, inisip mo pa rin, nag-reverberate sa iyong pandinig, o nag-reverberate sa iyong puso mga kapatid. Ito talaga si Brother Romelo. Hindi ka na tuloy nakatulog dahil sa narinig mo mga kapatid. So, pero, sorry Amen. Kung ano man yung marinig nyo, instead na mag-react, response to the word mga kapatid. Amen. Amen. God. So, okay na? So, sabi ng Bible, sa Hebrews 10 verse 25, forsake it not the assembly. Diba? As the manner of some is. Nandoon yung salitang manner. Ibig sabihin, yung pagpapabaya pala, nagiging mannerism. Nagiging mannerism mga kapatid. So, parang kayo ba, diba? Nagiging mannerism na ng mga iilang Kristiyano. Hallelujah. Sorry mga kapatid. So, dito na tayo sa seven habit of a true Christian. Amen. Praise the Lord. Pero totoo lang mga kapatid. Amen. I love you all. Amen. With the love of the Lord. Praise the Lord. Amen. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Amen. Hallelujah. Yan yung mga linyahan ni Pastor Eugene Panes. Nandiyan ba kayo? Literally, nandiyan talaga kayo. Baka magulat ako na bigla ang rapture. Tapos pala naiwan dito. Hallelujah. So, palakpak sa ating Panginoon mga kapatid. Seven habits of a strong Christian. Unang-una mga kapatid, mabilis lang ito. Abangan nyo yung pampito. Yun yung pinaka-maganda. Strong Christians feed their spirit. Amen. Ang malakas daw na Kristiyano, pinapakain niya